ng Diyos o sa kaalaman ng Diyos at sa mga kaisipan, mga kapatid ko, hallelujah, na kumbaga sa ito na yung nangunguna, ito na yung sinusunod mo, mga kapatid ko, against the knowledge of God, yun na yung magpapahirap sa iyo. Everybody say amen? Halimbawa, mga kapatid, hindi mo na paniwalaan ang salita ng Diyos kasi meron kang narinig, meron kang, mga kapatid ko, napakinggan, meron nagsabi sa iyo, mga kapatid, hallelujah. Yun yung pinapaniwalaan mo. Against na yung contrary to the will of God na yun. Salungat na yun sa kalooban ng Panginoon at yun na yung magiging stronghold sa buhay mo para hindi ka na maniwala sa mga salita ng Panginoon. Everybody say amen? Hallelujah. Kaya nga, another definition about the strongholds. Yeah. A stronghold as mindset impregnated with hopelessness that causes us to accept something that we know is contrary to the will of God. Ito naman, mga kapatid ko, isang stronghold daw, mga kapatid ko, na nasa ating isipan. At kapag nasa ating isipan, manganganak daw ito, mga kapatid ko. Hallelujah. Pagka nanganak daw ito ng kawalan ng pag-asa, ito na, mga kapatid, tanggapin mo na lahat kahit na hindi ito kalooban daw ng Diyos. Susunod ka na, kahit hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Naalipin ka na. Ha? Kaya pagka naalipin ka na, sunod-sunuran ka na, mga kapatid. Kasi nanganganak daw ito eh. Nasa isipan daw natin. Tingnan nyo. Pagka nag-isip ka ng masamang kaisipan, mga kapatid ko, hallelujah. Kailan nangyari yun, mga kapatid ko, na yung iniisip mo na napapangyari noong ito raw ay pumasok sa puso at lumabas sa bunganga. Habang iniisip mo yun, mga kapatid, hallelujah, walang nangyayari. Pero habang ito ay pumasok na sa puso, nag-itlog na sa puso, lumabas ito, mga kapatid ko. Kaya maraming namamatay. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, huwag na raw papangyarin yun sa buhay natin. Bakit? Romans chapter 6, verse 6, mga kapatid. Hallelujah. Yan. Knowing this, alam mo ba na ang iyong lumang pagkatao ay napako ng kasama niya at ang katawan mong may kasalanan ay winasak na, mga kapatid, at hindi na tayo nararapat maglingkod pa sa kasalanan. Nung tayo ay nagsisi, nung tayo ay nahugasan sa tubig, natanggap natin yung banal na Espiritu Santo, sinira na natin, mga kapatid, ang strongholds ni Satan. Everybody say amen? Hallelujah. Ngayon, saan ba nagmula itong ugat na ito, mga kapatid? Saan ba nagmula, mga kapatid ko, ang ugat, mga kapatid? Pero bago daw natin malaman kung saan nagkaugat ito, mga kapatid ko, kailangan dapat malaman daw natin, mga kapatid, at maintindihan natin mabuti. Hallelujah. Kung ano ang cause nito, mga kapatid, at napakahalaga kung saan daw nagmula ito. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Saan ka nagmula? Saan ka nagkaugat, mga kapatid, ang strongholds? Number 1. Ano? Yan. Strongholds comes from worldly influence. Pag na-influensya ka ng mundo, natatangay ka. Malakas pang influensya ang mundo ngayon. Hello? Ha? Amen ba, mga kapatid? Yan ang totoo. Ha? Kung minsan din natin nararamdaman, nararanasan, mga kapatid ko, hallelujah, nararanasan natin, mga kapatid, ang kahinaan sometimes sa buhay natin kasi napakalakas ng influensya ng mundo. At kapag na-influensya ka ng mundo, mga kapatid, sigurado, hallelujah. Yung sinabi ko, mga kapatid ko, hindi ko lang naituro dito ng Huwebes, mga kapatid, tatlong klaseng mundo ito, na mayroong isa dito na kamumuyan mo. Una, mga kapatid ko, na hindi mo dapat kamuyan, yung worldly creation, yung nakikita natin dito, mamahalin mo yan. Human creation, yung mga tao, mga kapatid, mamahalin mo. Pero yung pangatlo, yung world of sin, yun yung kamuhian mo, mga kapatid. Everybody say amen. Yun daw, nandyan daw tayo. Yan daw yung influensya, mga kapatid. Yan daw yung stronghold that comes from worldly influence. Bakit natin malaman ito? Na ito, mga kapatid, galing sa mundo. 1 John chapter 5, verse 19. Ganito ang sinabi ni John. Ayan. And we know that we are of God. Alam natin ay nasa Diyos tayo. And the whole world lieth in wickedness. Ang mundo ay nakasandal sa kasalanan. See? Nandito tayo sa mundo.
Kaya malakas ang influensya ng mundo, mga kapatid. Everybody say amen. Mari ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Marami na mga kapatid, strongholds ay resulta, hallelujah, sa mga ating naiisip. Sa mga kaisipan, mga kapatid ko, dumarating daw sa ating mga buhay. Hallelujah. Minsan, nag-iisip tayo ng hindi mabuti. Minsan, nakakapag-isip tayo, mga kapatid ko, hallelujah, na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakapag-isip tayo, mga kapatid ko, ng pagkakamali. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid ko, yun daw yung kalimitan na ating nakuha sa mundong ito. Everybody say amen? Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Bakit daw, mga kapatid? Sabi ni Solomon sa Proverbs chapter 23 and verse 7, mga kapatid. Hallelujah. Ganito ang sabi niya. For us he thinketh in his heart, so is he. Ayan. Kung ano lang, mga kapatid ko, nasa puso, niisip at nasa puso, mga kapatid, siya yun. Kaya nga, iniingatan natin, ano man yung maisip natin, mga kapatid, pag pumasok sa puso, pag lumabas ito, mga kapatid ko, at sinakyan ng kaaway, yun na yun, mga kapatid, yun yung ikakasira ng tao, mga kapatid, sa harapan ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya nga, anong sabi ni Isaiah? Hallelujah. Isaiah chapter 55, verse 7, mga kapatid, and 8, ganito ang sinabi niya. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him and our God, for he will abundantly pardon. Tuloy. 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Ang kaisipan mo, hindi kaisipan ng Diyos. Hallelujah. Iba ang kaisipan ng Diyos, iba ang kaisipan natin. Iba ang daan natin, iba ang daan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Bible, mga kapatid, let the wicked forsake his way. Kailangan ko talaga, mga kapatid ko, layasan, iwanan, mga kapatid ko, ang daan ng kamalian, mga kapatid. Hallelujah. At ang masamang kaisipan daw, mga kapatid ko, upang ang Diyos ay tatanggap daw sa atin. Everybody say amen. Kaya nga ang mindset natin, mga kapatid, hallelujah, ay katulad sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa hapon ito, maraming gustong i-deal ang Panginoon na sometimes and oftentimes nangyayari sa ating mga buhay. Last Sunday, 2 lang yun, mga kapatid ko. Dadagdagan ko ng 17. Na ngayon nangyayari palagi sa buhay natin. Even we are Christians, kahit tayo ay mananampalataya, mga kapatid, hallelujah, dumarating sa ating mga buhay. Amen. Ang mga ganitong pagkakataon. At ang listahan ito, una, ano yung number 1 na stronghold? Fear. Maraming takot. Kaya sabi ko, maraming takot sa ulan. Kasi mayroong sakit na hydrophobia. Kaya takot sa ulan, kaya hindi makasimba. Fear. Takot sa buhay. Takot, nag-aalala. Hallelujah. May takot, mga kapatid, na wala ang pagtitiwala sa Panginoon. Meron bang ganun sa atin? Matatakotin. Everybody say amen. Amen. Pangalawa, resentment. Ano ibig sabihin ng resentment, mga kapatid? Di mapalagay. Laging galit. Wala namang pinagkakagalitan. Lagi lang galit. Hindi mapalagay sa sarili, mga kapatid. Hindi maintindihan ang sarili. Ano ba talagang buhay? Hindi stronghold. Di ba nagpapahirap din sa buhay natin? Amen ba, mga kapatid? Mapalagpakan muna natin ang Panginoon. Malamig na, mga kapatid. Malamig na, masarap na matulog. Huwag kayo matulog. Hallelujah. Stronghold din yan. Gagawin kong 18. Sleeping during worship time is a stronghold of God. Hello? Amen. Palakpakan natin si Lord. 18 na pala. 18. Yan. Resentment. Sunod, mga kapatid. Ayan, nasabi na natin nung nakaraan, bitterness. For the sake, sa mga wala rito ng linggo. Minsan, mga kapatid ko, yung samahan ng loob, hindi nawawala sa buhay natin. Pagka mayroon tayong sama ng loob palagi sa ating buhay, mga kapatid, ito yung kasunod na yan. Sunod mo. Unforgiveness. Nahirapan kang magpatawad. Pag may sama ka ng loob sa kapwa mo, stronghold yan at nahirapan ka lang magpatawad, mga kapatid. At kapag yan stronghold sa
buhay mo, hindi ka na makakarating sa maroroonan mo. Hindi ka makakarating. Ay, maniwala kayo at sasabihin ko sa inyo, pag hindi tayo matutong magpatawad, mga kapatid ko, hindi tayo marunong umunawa, mga kapatid, tayo makarating ng langit. Hoy, makinig kayo. Amen. Hello? Amen. Yun yun, unforgiveness. Isang stronghold yan sa buhay natin na nagpapahirap. Sa totoo lang, mga kapatid. Pag may tao kang kalakad, mga kapatid ko, nahirapan ka. Bakit? Iwasan mo siya. Pupunta siya diretso. Lalayo ka, mga kapatid. May kipagkamay sa'yo. Ayaw mong kamayan. Nahirapan ka. Ikaw nahirapan. Bakit? Yan yung spirit of unforgiveness. At isa yan sa stronghold ng tao, mga kapatid ko. At yan ay problema ng buhay po natin dahil hindi tayo makausap at hindi rin tayo i-bless ng Panginoon pag mayroon pa tayong spirit of unforgiveness. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kaya nga si Lord, mga kapatid, katindi mang patawad, ano? Ha? Ang hirap, mga kapatid, unawain si Lord. Sabi niya, ilang beses pa kami, Lord, magkasala at patatawanan mo kami. Ilan yun? 7 times? 70 times 7. 7 times 7? 70 times 7. 70 times 7? 490. O, biro mo, 490 times a day. Ha? Hello? Eh, ito, wala pa nga isang araw. Galit na galit ka na. Pinapakinggan ko lang kayo. Ha? Amen? Di ba? Si Lord 490 times na magpatawad a day. A day yun. Gawin natin a week. Ang daming pagpapatawad. Kaya nga mga kapatid, kaya nga sinabi na Lord, pilitin nyo talagang pumasok sa makipot na pintuan. Ha? Strive to enter into that day. Kasi ang dami talaga mga kapatid. Kahit katulad nung kailan ba? At kagabi, kasi galing ako niya ng Balitsis eh. Yan sa SM Balitsis ako kagabi. Pero mo, alas 4, alas 3, gumagawa ko ng mensahe, mga kapatid, nasa church ako, nagsusulo ako, biglang may tawag sa akin, Pastor, pwede ka bang pumunta dito? O, biro mo, Sir Pat, yes, punta ako. Muulan, lakas ang ulan, punta ako mga kapatid. Nakaway ko ng gabi na, may napakinggan ako mga kapatid ko na radio program. Nung silang dalawa, magkaibigang matalit, nagsasalo sila ng pagkain, hindi pa sila Christian. Kain sila sa isang plato, sama sila kahit sa na makatapos sila mga kapatid ko, na-convert sila, may na-born again. Nung ma-convert sila, doon sa church, hallelujah, doon sila nagkagalit. Kung kailan na-born again, doon nagkagalit-galit. Hindi na nagkikibuan. Kaya sabi nung isa, nagpakausap siya, Pastor, anong gagawin ko? Hindi na ako kinikibo ng matalik kong kaibigan. Mabuti pa nung hindi kami born again. Magkaibigan kami. Nung ma-born again kami, nagkagalit kami. Ngayon, ilang buwan na hindi kami nagkikibuan. Nakaw! Sabi ng pastor, abay, sino bang natututo sa inyo na magpatawad? Yan ang unang lumapit. Amen? Amen. Kasi sa totoo lang mga kapatid, napakahirap, hallelujah, ang magpatawad mga kapatid ko kung meron tayong ganito, sunod mo. Apathy. Ano yung ibig sabihin ng apathy? Lack of feelings or lack of emotion. Yes. Wala ka kasi pakialam. Amen. Wala kang nararamdaman. Insensitive. Insensitive, okay. Wala kang nararamdaman. Hindi ka malang sensitibo na nahihirapan ang kapwa mo. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga asin, pagka mayroong mga taong darating, mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Dahil baka mamaya, yung mga sinasabi nyo, katulad ng isang kwento, hindi na nagsimba si kapatid. Bakit nung dumating? Ay, anong ginagawa mo rito? Bakit ka magsisimba? Oh, come on. Walang feeling!